Sa pagdaan ng Bagyong Opong sa Pilipinas, na ito'y unang pumasok sa Surigao at dumaan sa gitna ng Kabisayaan, tinumbok din ang Southern Luzon. Nasaan na nga ba ang Bagyong Opong? Ayon sa Pag-asa, DOST, alin-alin ang mga dinaanan pa nitong severe typhoon Opong? Magandang gabi po sa inyong lahat at narito na yung ating 8 PM update dito sa ating bagyong si Bagyong Opong na may international name na Buhaloy. So as of 7 PM, yung huling lokasyon ng bagyong si Opong ay nasa 215 km kanluran ng Calapan City sa Oriental Mindoro. Ito pa rin ay isang severe tropical storm. Ang kanyang lakas ay nasa 110 km per hour malapit sa gitna at pagbugso nasa 165 km per hour. Patuloy pa rin yung pagkilos nito kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 35 km per hour. So makikita ho natin medyo mabilis nga itong bagyong si Opong. At kasabay po nun, nakakaapekto pa rin itong southwest monsoon o hanging habagat, lalo na dito sa may area ng Palawan at ilang bahagi ng Western Visayas at ilang bahagi pa ng Southern Luzon. Narito po yung ating latest na track ng bagyo. Makikita po natin as of 5 PM, ito ay nasa may West Philippine Sea na. At after 12 hours, by tomorrow po ng alas 5 ng umaga, posible po palabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. So by tomorrow morning po, inaasahan natin na yung bagyong si Opong ay nasa labas na ng PAR o ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng wala na rin po tayong nakataas na tropical cyclone wind signals anumang bahagi nating bansa once na lumabas ito ng PAR. At inaasahan din natin paglabas ng bagyo, bagamat meron pa ring southwest monsoon o habagat na maaaring makaapekto dito sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon, malaking bahagi ng ating bansa bukas ay makararanas ng medyo maulap na lang na kalangitan at posible na lang yung mga localized thunderstorms kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. So posible po bukas, malaking bahagi natin basta even yung mga dinaanan ng bagyong Opong dito sa may Southern Luzon at ilang bahagi ng Eastern Visayas at Western Visayas, inaasahan natin po mababawasan na significant yung pag-ulan, posibleng medyo maulap na kalangitan na lang yung mararanasan. Samantala, signal number 2 pa rin sa may western portion ng Batangas at Occidental Mindoro kasama yung Calamian Islands. Signal number 1 naman sa Pangasinan, southern portion ng Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, dyan po sa amin sa Bataan, kasama yung Pampanga, Bulacan, dito sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, rest of Batangas, lalawigan ng Quezon, gayon din sa western portion ng Camarines Norte, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, northern portion ng Palawan kasama yung Cuyo Islands, Aklan, northern portion ng Antique kasama yung Kaluya Islands at western portion ng Capiz. Mamaya po magkakaroon tayo ng 11 PM update at malaki yung posibilidad na maraming lugar din ang mababawasan din ng tropical cyclone wind signals. So abangan po natin yung susunod na update. Bagamat mag-ingat pa rin po lalong-lalo na itong area ng Mindoro at Batangas kung saan nga nakataas yung tropical cyclone wind signal at sa may northern part ng Palawan dahil makararanas pa rin ng mga pagbugso ng hangin at malalakas na ulan. Direktang epekto ng bagyong si Opong. Muli po, ngayon po ang bagyo ay nasa may West Philippine Sea na at inaasahan natin na bukas ay posible po na mas maaliwala sa panahon or at least mababawasan na yung malalakas na mga pag-ulan na naranasan po lalong-lalo na yung mga lugar na dinaanan ng bagyong Opong. Bagamat mag-ingat pa rin po, lalong-lalo na dito sa may area ng Mindoro kung saan nakakaapekto pa rin ang bagyong Opong. Mula naman sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako si Obet Badrina. Maraming salamat po. Maghanda tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Para sa NSK News ng NSK TV Channel, Narciso Co. Reporting.